Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon sa Mathematics, Aralin 9, Week 5, Kabuuan ng mga perang papel at barya. Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang tungkol sa pera. Nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito. Natutunan mong isulat at basahin ang pera ng ating bansa. Ngayon naman, ikaw ay inaasahang matutunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga pera, barya, papel o sentimo kapag ito ay pinagsama-sama. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign at centavo sign bago ang bilang. Tingnan ang halimbawa sa ibaba kung paano ibinigay ang halaga. Basahin at unawain mong mabuti. Ang 4 na 25 sentimo ay katumbas ng piso. Ang 5 tigpipiso ay katumbas naman ng 5 piso. Ang 2 5 piso ay katumbas ng 10 piso. At ang 2 10 piso ay katumbas ng 20 piso. Kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at isinusulat sa simbolong sentavo. Ginagamit ang tuldok bilang simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong at. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukan mong ibigay ang kabuuang halaga ng mga sumusunod. Number 1, 20 piso at 4 na 10 sentimo. Number 2, 10 piso, 5 piso at piso. Number 3, 320 piso. At number 4, 250 piso. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang maikling talata sa ibaba. Puna ng patlang at kahon ng tamang bilang. Mahigpit na ipinatutupad sa mga bahay ang paghiwa-hiwalay ng mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Naisip ni Pepe na ibenta ang naipong basurang hindi nabubulok sa junk shop. Magkano kaya ang kabuuang kinita ni Pepe? Para sa mga bote, ang napagbentahan ni Pepe ay isang 20 piso at 3.25 sentimo. Sa dyaryo, ang napagbentahan ni Pepe ay isang 20 piso, piso at 25 sentimo. At sa mga lata naman, ang napagbentahan ni Pepe ay 10 piso at 4 na tigpipiso. Magkano ang kabuuang kinita ni Pepe? Isulat ang iyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin ang maikling talata at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sina Pamela at Gab ay magkapatid. Namasyal sila kasama ang kanilang magulang upang bumili ng sapatos. Ang sapatos ni Pamela ay nagkakahalaga ng 100 piso, habang ang sapatos naman ni Gab ay nagkakahalaga ng 75 piso. Ngayon naman ay iyong sagutin ang mga tanong. Number 1, magkano ang sapatos ni Gab? Number 2, magkano ang kabuuang pera ni Gab? Number 3, magkano ang sapatos ni Pamela? Number 4, magkano ang kabuuang pera ni Pamela? Number 5, magkano ang kabuuan ng pera ni Gab at Pamela? At number 6, bilang isang bata, paano ka makatitipid? Tandaan, bilang isang bata, mahalagang matuto ka kung paano magtipid. Mahalaga ito sa kadahilanang ito ang magdadala sa iyo ng magandang buhay sa hinaharap o sa pagtanda mo. Kung nais mong umasenso, mahalagang alamin mo at pag-aralan ang tamang paraan sa paghawak ng pera. Isang paraan para matutong magtipid ang bata ay ang paglaan nito ng bahagi ng kanyang baon sa ipon. Iwasan ang paggastos o pagbili ng mga bagay na hindi mahalaga. Sa pag-iimpok nagsisimula ang lahat patungo sa direksyon ng kasaganaan. Isa na namang aralin ang natapos. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.